Magsayo todo kayo sa ensayo matapos ang seryosong banat ni Magnise. Walang pahinga at tila mas lalong ginagana ang mag-ensayo ang dating world champion na si Mark Magnifico Magsayo. Ito ay matapos maglabas na isang matapang at seryosong pahayag ang kanyang potential opponent na si Michael Magnise. Sa isang kamakailanlang post, binigyan din ni Magnise ang kanyang determinasyon para sa susunod niyang laban. Always focus on the goal, never step back. Hard work always pays, ani ni Magnise. Lalong uminit ang usapan dahil ang tapatang Magsayo at Magnise ay pinupuntiryang isama sa undercard na inaabangang main event sa pagitan ni Ryan Garcia at ni Mario Barrios. Dahil sa laki ng intabladong ito, hindi nagpapatumpik-tumpik ang Pinoy boxer sa kanyang paghahanda. Matapos ang kanyang matagumpay na debut sa Super Featherweight Division, layo ni Magsayo na muling makatuon sa world title shot. Ang laban kay Magnise, na kilala rin sa kanyang pagiging agresibo sa loob ng lona, ay magsisilbing malaking pagsubok para sa pangarap ng Pinoy na maging kampiyon muli. Sa ngayon, nakatutok ang kampo ni Magsayo sa pagpapalakas ng stamina at bilis upang masiguro na hindi siya mabablangko sa oras na makarap ang tila gutom na si Magnise. Samantala, Tank Davis nawawala. Manhunt inilunsad ng Miami Police District matapos isilbi ang arrest warrant. Naharap sa panibagong matinding unos ang karera ng boxing superstar na si Gervonta Tank Davis matapos itong indineklara na missing kung hindi mahanap ng mga otoridad kasunod ng pagpapalabas ng warrant of arrest laban sa kanya. Narito ang malagang detalye ng ulat. Paghahanap ng mga otoridad, kinumpirma ng Miami Gardens Police Department noong January 14, 2026 na kasalukuyan silang nagsasagawa ng manhunt para matunton ang kinaroroonan ni Davis. Dahilan ng warrant, ang warrant ay nagugat sa isang insidente noong October 2025 sa isang nightclub sa Miami kung saan inakusahan ng boxer ng domestic violence, battery at kidnapping ng kanyang dating kasintahan na si Courtney Russell. Pahayag ng counsel, bagamat may mga ulat na hindi pa ito mahanap ng kanyang legal team, kumalat ang mga balita na ang US Marshals na rin ang tumutulong sa paghanap sa buksingero matapos itong mabigong sumuko sa mga pulis. Epekto ng karera. Dahil sa mga legal na problemang ito, nakansila ang mga nakaplano niyang laban, kabilang na ang inabagang tapatan nila ni Jake Paul. Habang may mga ulat na on the run ang buksingero, may ilang sources din ang nagsasabi na sinubukan pa rin na magipag-ugnayan ang kanyang kampo sa mga otoridad upang maayos ang sitwasyon ng mapayapa. Sa kabila nito, nananatiling wanted sa batas si Davis sa ilalim ng Miami Police Department. Samantala mga kwento. Mismong ang Olympic bronze medalist na si Yumi Marshall ang nagkumpirma ng kanyang bagong papel sa mundo ng boxing ay ang pagiging isang promoter. Sa isang kapanapanabik na Facebook Live, kamakailan lang, kasama ang kapwa boksingero na si Wiljon Mindoro, formal nilang inanyayahan ng mga boxing fans para sa kanilang unang pasabog na event sa Zamboanga City. Ang event ay binansagang El Puño Zamboangueño na nangangahulugan na ang kamao ng Zamboangueño ay nakatagdang ganapin ngayong February 21, 2026. Ito ang nagsisilbing pilot project ni Marshall sa ilalim ng kanyang promotional stint na naglalayong bigyang muli ang grassroots boxing sa Mindanao. Excited na po ako dahil sa tagal na po ng panahon na gusto kong magkaroon ng event sa kung saan ako galing. Natupad na, payag ni Marshall. Sentro ng nasabing fight card ay ang unbeaten knockout artist na si Wiljon Mindoro matapos ang kanyang stint sa Southeast Asian Games. Ibinunyag ni Mindoro na siya ay 100% ang handa para muling magpakitang gila sa professional ranks. Laban para sa karangalan. Ayon kay Mindoro, gutom siyang bumawi at pakita ang tunay na lakas sa harap ng kanyang makaubayan sa Zamboanga. May kasalukuyang record na 15 wins, 15 knockouts at meron siyang 1 draw at muling susubukan ni Mindoro na pabayin ng kanyang winning streak laban sa isang foreign opponent na i-aanunsyo sa mga susunod na araw. Mga kakwento, puro suporta naman ang lokal na pamahalaan ng Zamboanga sa pamumuno ni Mayor Kimer Adan Olaso sa inisyatibong ito upang mailayo ang mga kabataan sa masamang bisyo. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan na like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento.
At ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout sa'yo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.